of the North! Handa na ba kayong matakam? Nakahanda na ba kayong mabusog? Gusto nyo bang tikman ang iba't ibang masasarap na lutuin? Dito sa Region 1 at Cordillera Administrative Region, Kasabay ng masasarap na pagkain dito sa Norte. Ay ibabahagi rin po namin ang iba't ibang kultura ng aming rehiyon. Ganun na rin ang iba't ibang magagandang tanawin dito sa Northern Luzon. At syempre, ang mga inspiring stories ng mga kapatid mula sa iba't ibang distrito. Samahan niyo kami sa bagong programa. ng Region 1 at ng Cordillera Administrative Region. Flavors of the North! Every Saturday at 5 p.m. Philippine Standard Time. Only here on INC Radio. Flavors of the North! naimbag nga bigat, aldaw ken rabi po sa lahat. Ako po si Ate Edlin Antolin. At ako naman po si Ate Jeka Fimiel Nisperos. Ate Edlin, talagang nakaka-excite ang araw na ito dahil bukod sa nagkasama tayo ulit, isang napaka-espesyal na episode ang inihanda natin para sa mga manunood at tagapakinig. Yes, special na episode. Sabi mo nga Ate Jeka, tama ka dyan dahil tayo ngayon ay nagdiriwang ng ating special na okasyon, ang ika-112 anniversary ng Iglesia ni Cristo. Yan, kaya naman para sa hapong ito ate, ay isasantabi muna natin ang pagluluto. Yan, oo ate, dahil imbes na mga putahe, ang hihain natin ngayon ay mga kwento ng pananampalataya, tagumpay at pasasalamat. Ang ating theme para sa special episode na ito ay What are we thankful for? O para saan ka nagpapasalamat? Para saan tayo nagpapasalamat ate. So, bilang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, una sa lahat ate ay lubos tayong nagpapasalamat sa patuloy na paggabay ng Panginoong Diyos sa ating buhay araw-araw. Ako naman ate, maraming bagay ang dapat pagpasalamat. Pero isa na dito ay nagpapasalamat ako dahil sa aking trabaho na dahil dito napapangalagaan ko ang ating kapaligiran bilang isang environmentalist. Oh. Ako din ate, nagpapasalamat din ako syempre sa akin din pong trabaho na nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makahubog ng mga kabataan. Yan. At yan ate, higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating mga tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yan. Tama ate, dahil kasama tayo at sama-sama tayong nagtatagumpay sa gawain ng Panginoong Diyos. Yan. Yes ate, para umpisahan ang ating mga nakaka-inspire na mga kwento, ay dadako tayo sa distrito ng Agoo, La Union at tunghayan natin kung paano binago ng pananampalataya ang buhay ng isang kapatid. Ito ay babahagi sa atin ni Ate Nara Estonanto. Sa pagdiriwang natin ng ika-112 taong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, maraming dahilan upang magpasalamat sa Ama. Isa na ang pagkakaroon ng kumpleto at masayang pamilya. Ganun na rin ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. At may mga nagpapasalamat sa kanilang ikinabubuhay sa araw-araw. Ngunit para sa karamihan, ang isa sa pinakamahalagang biyaya na dapat nating ipagpasalamat ay ang pagiging kaani sa Iglesia ni Cristo. Magandang araw po. Ako po si kapatid na Nara Estonanto mula rito sa distrito ng Agoo, La Union. Ngayon ay makikilala at mapapanood natin ang kwento ng isang kapatid na ang simpleng paanyaya ng isang kaibigan ang naging pasimula ng isang buhay na pinagpala. Kilalanin natin si kapatid na Dolphy Pataksil. Ako po si kapatid na Dolphy Pataksil. Mula po sa Nagribcan Extension, distrito po ng Agoo, La Union. Ako po ay lumaki sa isang pamilyang debotong Katoliko. Naranasan ko po na ako ay magsimbang gabi, magkumpisal sa pari, at gumagalang po sa ribolto, at nagsusuot po ng rosaryo sapagkat ito po ang matagal ko na pong pinaniniwalaan na ito po ang tamang paglilingkod sa Panginoong Diyos. At nung ako po ay nag-aral na po ng kolehiyo, ay kumuha po ako ng kursong Bachelor of Science in Industrial Education, major in Mathematics. Hanggang sa nakilala ko po ang kaklase ko
na isa pong Iglesia ni Cristo, at inanyayahan po ako sa pamamahayag doon po sa kanilang kapilya. Doon ko po naranasan ang unang pagpasok po sa kapilya ng Iglesia ni Cristo. Ganoon din po sa paaralan namin ay mayroon pong organization na kung tawagin ay Christian Brotherhood International. At may mga pagkakataon na kapag malapit na ang examination namin, ay niyayaya kami na magsagawa ng pananalangin sa loob ng kapilya. At ako naman po ay sumasama sa kaibigan kong Iglesia ni Cristo. Hanggang sa sumunod na pagkakataon na nagkaroon ulit ng pamamahayag sa kanilang lokal, ay nagpaunlak muli ako sa kanya sapagkat nandun yung interest ko talaga na mas lalong laliman pa yung pagkaalam ng mga katotohanan na mga salita at aral ng Panginoong Diyos. At sa pangalawang pagkakataon po na pamamahayag na yun ay doon po ako na bagabag doon sa napakinggan kong aral na sa araw ng paghuhukom ay magugunaw ang mundong ito sa apoy. At doon ko naisip na paano na lang ako kung dumating ang araw na yaon ay hindi pa ako kaanib sa Iglesia ni Cristo. Paano kung mangyari na yun kinabukasan na wala pa ako sa loob ng iglesia? Kaya nandun na po sa isipan ko na magka-interes po na mas suriin pa ang Iglesia ni Cristo. Ako po ay maraming mga katanungan at nasasagot po sa pamamagitan po ng Biblia. Doon po ako mas lalong humanga. Ipinagpatuloy ko po ang pakikinig hanggang sa ako po ay mabautismuhan. At yun po yung lubos kong ipinagpapasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat sa dami-dami ng tao sa mundong ito ay isa ako sa kanyang hinirang, tinawag. Doon ko naramdaman yung pagmamahal ng Panginoong Diyos na ako ay pinagkalooban niya ng awa at ipinaunawa sa akin ang tunay na aral. At doon po ay nakapasok ako sa loob ng Iglesia ni Cristo na pinaka-asam-asam ko sapagkat yun po ang pinakananais ko para pagdating ng araw ng paghukom, ako po ay maligtas. Sunod po, nung ako po ay nabautismuhan na, ay ang isa pa pong aral na dapat kong matupad ay aking ipamahagi ito sa aking pamilya, sa mga kaibigan, at mas inuna ko na po na ipagmalasakit ang kaligtasan ng aking mga kapatid. At sila po ang una kong inanyayahan. Talagang nagsikap ako talaga na sila ay maakay ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naglakas loob ako bagaman sagradong Katoliko ang pamilya ko dahil ako lang yung unang Iglesia ni Cristo sa pamilya namin at alam kong matinding pag-uusig ang aking maranasan. Subalit, nilakasan ko yung loob ko na ito ay dapat malaman ng mga kapatid ko, ng pamilya ko. Sabag gusto ko rin na sila ay maligtas pagdating po ng araw ng paghuhukom. At sa awa tulong ng Diyos ay akay ko, nadala ko sa loob ng Iglesia ni Cristo ang mga kapatid ko. At ngayon po ay kapareho ko pa na rin silang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isa pa na pinagpapasalamat ko yung ako po ay magtitik po ng licensure examination for teachers. At kung sa pananampalataya ko bilang tao ay hindi ko kakayanin na ako ay pumasa. At ang baon-baon ko lang ay ang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. At bago po yung exam ay ako po ay nanalangin ng taimtim sa ating Panginoong Diyos. At sa awa at tulong ng Panginoong Diyos ay pumasa po ako. Lubos ko po yun ipinagpapasalamat. Napakalaking biyaya sapagkat
doon na po nag-umpisa na makapaghanap na ako ng maganda at matatag na trabaho. Sa kasalukuyan ay ako po ay permanent teacher po sa isang senior high school na malapit din dito sa amin. At sa itong nakaraang buwan lang po ako po ay na-promote bilang teacher 6. Dito po ako nagtuturo sa senior high school. Dito po sa grade 12 ng subject po na mathematics at research. Malaking biyaya po yun na pinagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa aking hanap buhay. At pinagpapasalamat ko rin, nagkaroon po ako ng mabait na asawa. At nagkaroon kami ng isang anak na mabait po at may takot sa Panginoong Diyos, mananampalataya. At pareho ko po rin sila na may tungkulin sa loob ng iglesia. Pinagpapasalamat ko po na ako ay pinagkatiwalaan ng ganitong napakalaking gampanin para maipagmalasakit ang mga kapatid, ang kapakanan ng iglesia, at magampanan ko yung aking purpose at misyon na ako ay hinirang ng Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya. Magampanan ko ang aking bahagi na sa paglalang niya sa akin ay mailaan ko sa Kanya na ang buong buhay ko para sa paglilingkod, para sa pagtupad ng tungkulin, at sa pagmamalasakit sa iglesia. Ang isa sa hinihiling at ipinagpapanata naming magkakapatid ay matawag na rin po sa loob ng Iglesia ni Cristo ang aming tatay upang sama-sama na po kami na naglilingkod at sumasamba sa ating Panginoong Diyos. At sa mga nagdaang panahon ay marami akong dapat na ipagpasalamat sa Panginoong Diyos. Pero ang ipinagpapasalamat ko na ako po ay tinawag sa loob ng Iglesia ni Cristo upang maglingkod at magtamo po ng kaligtasan. Ipinapaalala sa atin ng kwento ni Kadolphy na walang hihigit na biyaya kaysa sa pagkatawag sa loob ng tunay na iglesyang itinayo ng Panginoong Diyos. Kung nais din ninyong higit pang makilala ang mga aral na nakasulat sa Biblia, inaanyayahan namin kayong makinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Muli ako po si kapatid na Nara Estonanto mula po rito sa distrito ng Agoo, La Union at bumabati po ako ng Happy 112th Anniversary po sa lahat ng kapatid sa buong mundo. Back to studio po. Ayan, maraming salamat Ate Nara at syempre sa buong distrito ng Agoo, La Union sa napakagandang convert story ng kapatid mula po sa inyong distrito na hindi siya tumigil ate, kundi lalong nagpatuloy at ngayon nga ay isa sa mga masiglang may tungkulin sa kanilang distrito. Ayan, at talagang nakaka-inspire, no, Ate Jeka? At talagang ramdam din natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay at pagtupad ng ating mga pangarap. Kaya para sa ating susunod na segment, ate, ay tunghayan natin ang kwento ng pagbangon ng tagumpay. At ihahatid po yan ni Ate Irish Nicole Galvez mula sa distrito ng La Union. Hello po sa atin pong mga viewers and listeners for today's episode. Ako po si Ate Irish Nicole Galvez mula po dito sa distrito ng La Union. At sa episode po natin ngayon ay makikilala natin ang kapatid nating taglay ang dedikasyon at pagsusumikap sa pag-aaral at ngayon nagbunga ang kanyang sipag at tiyaga. Siya si kapatid na Emma Benicta, kaya tara na't mas kilalanin pa natin siya. Hello po! Ako po si kapatid na Emma Concepcion D. Benicta mula po sa lokal ng San Fernando City, distrito po ng La Union. Ako po ay isang may tungkulin, isang mga awit, kalihim, TSB at may tungkulin po sa pagsamba ng kabataan at sa kapisanan. Ako rin po ay isang registered psychometrician, isang mental health professional po. Actually, hindi lang po na psychology yung naging choice ko sa pagkuha ng mga kurso. Naging choice ko rin po ang
Agriculture at ang BS Biology. Ever since, love na love ko na po talaga ang science subject, especially when it comes to our body, yung mga body parts po natin. So, we're hoping the near future makapag-take po tayo ng doctorate degree under medicine po. So, during pandemic, yun po, na-experience ko po ang mag-business. Ayan. Nagluluto po kami ng aking mama ng mga kakanin, like palitaw, mga turon, ganun po. So, na-experience ko rin po ang pag-business, like ganun po. So, in being a student, lalo na at hindi naman po tayo lumaki sa pamilya po na sinasabi po nilang well-off, diba? Yung may mga provided na po lahat. So, ayun, kinailangan ko talagang maging financial literate or kailangan ko po talagang aralin din or matutunan, maging skill yung pagtitipid, pagbabudget, and talagang natutunan ko na din pong mag-audit ng mga own expenses ko. Mabilis lang yung panahon. So, ang dating sa akin, ang bilis lang ng college journey ko. Kasi, nakapag-OJT ako. So, after nun, for graduation na po agad ang mga inihanda po namin, mga requirements. During my review for board exam, ayun, nasa Baguio na po ako. So, that's month po yun ng August. Yan, August, formal na po yun. Formal review as in intensive, rigorous review po. Yun po talaga yung description niya. Na in one day, nasa 6 hours, 6 to 10 hours po yung itinutuon kong para sa pagre-review. In preparation po for my board exam, syempre marami po akong naging struggles po dyan. And isa lang po yung mga ginagawa ko palagi. Pinipikit ko na lang po talaga palagi yung mata ko at nagpapanata po. So, nire-remind ko din po yung sarili ko, ano yung aim ko, bakit po ako nandito, bakit ako nasa Baguio City. And it is to pass the board exam. For my family na rin po. Kasi I really want to give honor to my family po, especially to my parents. So, from that, kahit first day of exam ay may ensayo po ng madaling araw, talagang in-insist ko po na maki-ensayo pa rin po. Second day, ayun po, naging maayos din po yung takbo ng second day ng board exam po natin. And doon din po yung pinaka-tough, nandun din yung pinaka-tough na subject during po sa second day. Hindi ko muna ibinalita po sa aming tahanan, sa aking mga parents. So, ayun. And nag-decide po ako na sabihin po sa kanila personally. So, that day, umuwi po ako ng Sudipen. And, sinurprise ko po sila na sa madaling araw po yun eh. And that when I shared to them na nakapasa po ako ng board exam. After outtaking, so nagkaroon po muli ako ng Plan A, Plan B, hanggang Plan Z. So, ayan po. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga pansariling panata sapagkat patuloy ko po talagang sinasampalatayanan na kapag ginagawa mo po ang bahagi mo, gagawin din po ng Ama yung bahagi po niya. Sa aking mga ginawang paglalakbay at sa aking patuloy na paglalakbay, isa lang po talaga yung patuloy ko pa rin ginagawa. Ang pagpapanata at ang pagtatalaga po sa aking mga banal na tungkulin at sagutin po sa loob ng Iglesia ni Cristo. So in being thankful, treasure your chances. Use your chances wisely and siguraduhin po natin na ayon iyon lagi sa ating pong Ama. So yun din po talagang naging mantra ko po sa akin. Yung paggawa lagi ng matuwid at mabuti. Ayan, nagpapasalamat po tayo kay kapatid po na Emma Benita at sa atin pong pakikinig sa kanyang kwento simula po sa kanyang paglalakbay habang siya po ay nag-aaral at ngayon nagbunga po ang kanyang mga pagpapanata, pagtsatsaga at ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral at ngayon nakamit na po ang kanyang mga pangarap sa buhay. Muli, ako po si kapatid na Irish Nicole Galvez mula po dito sa distrito ng La Union at bumabati po ako ng happy 112th anniversary sa mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Back to studio!
Maraming salamat po sa Distrito ng La Union at kay Ate Irish Nicole Galvez. Nakaka-inspire malaman na kapag inuna natin, ate, ang pagtupad ng ating mga tungkulin sa ating Panginoong Diyos ay talagang di niya tayo pababayaan. Tama ka dyan, Ate Edlin. Napakarami pa nating kwentong inihanda para sa hapong ito, ngunit bigyang diin muna natin ang pagpapakilala ng ating himpilan. Sa pagsapit po ng ika-112 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo, ay kitang-kita po ang pagtatagumpay ng kanyang bayan sa gitna ng mga kaguluhan, kalamidad at kahirapan, ay nananatiling nakatindig, patuloy na pinalalaganap at pinapagtatagumpay ang iba't ibang mga gawain sa loob ng iglesia. Kaya naman po, kami pong mga ministro at mga manggagawa, kasama po ang aming buong sambahayan, dito po sa Distrito Eklesiastiko ng Alaminos City, Pangasinan, ay buong pusong bumabati sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo ng Happy 112th Anniversary po! Buong puso at buong kagalakan po kaming bumabati sa kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, at sa kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, sa kanilang buong sambahayan at sa lahat po ng mga kapatid sa buong Iglesia ni Cristo sa buong mundo ng Happy 112th Anniversary po! 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 Flavors of the North! Kami pong mga ministro at mga manggagawa, kasama ang aming sambahayan, mga may tungkulin at mga kapatid, mula po sa distrito ng Canton City, Ilocos Sur, ay malugod po na bumabati sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo ng Happy 112th Anniversary po! Mula po dito sa
distrito ng Ilocos Sur, sa pamumuno po naming mga ministro, mga manggagawa, kasama po ng aming sambahayan, lahat ng mga may tungkulin at lahat ng kapatid ay nagpapaabot po ng pagbati sa ating pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, kapatid na Angela Erando Manalo, at sa kanilang sambahayan, at sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo na ating 112th anniversary po, ulitin ang pagtutulong. Flavors of the North! At nagbabalik po ang Flavors of the North special episode. Kani-kanina lamang ate ay narinig natin at napanood po natin ang isa sa napaka-inspiring na convert story mula sa distrito ng Agoo, La Union. Ganun na rin ang success story na mula naman sa distrito ng La Union. Kaya ngayon naman po, saksihan natin ang iba pang inspiring stories na inihanda ng iba pang mga distrito sa aming pong satellite studio. Dumako tayo sa distrito ng Batac City, Ilocos Norte, kasama si Ate Rena Rodrigo upang kilalanin ang isang kapatid na nagkamit ng tagumpay sa kaniyang pag-aaral. Welcome to Flavors of the North. Ako po si kapatid na Rena Rodrigo at nandito po tayo ngayon sa isa sa mga dinarayong tourist spot dito sa Ilocos Norte, ang bayan ng Paway. At dito natin nakilala si kapatid na Carl Cabuntocan ay isang recently graduate with honor. Tara, kilalanin natin siya. Hello pong muli at ngayon po ay kasama na po natin si Kuya Carl. Kuya Carl, magpakilala po kayo. Hello po, ako po si kapatid na Carl Cabuntocan mula po sa lokal ng Paway, distrito ng Batac City, Ilocos Norte po. At meron po kayong tungkulin? Isa po akong may tungkulin sa PNK, sa TSV po at isang kalihim po. Ayun, napakaraming tungkulin din ni Kuya Carl. Kuya Carl, tatanungin po namin kayo, ano po ang inyo pong ipinagpapasalamat ngayon? Bukod po sa pagtatapos ko po sa kursong Bachelor of Science in Nursing, ako po ay nagpapasalamat sapagkat ako po ay nagtapos bilang isang cum laude po. Wow, isa ka pong cum laude. Congratulations po. Ano naman po ang inyong naging inspirasyon sa pag-abot nito? Unang-una po sa lahat, ang naging inspirasyon ko po ay ang aking mga magulang po. Sila po ang aking naging gabay upang sa gayon po ay makapagtapos po ako sa aking pag-aaral po. At so talagang nursing na ang ginusto mong kurso mula pa nung una? Sa totoo lang po, hindi ko po ginustong maging isang nurse. Sa una po, ginusto ko pong maging accountancy sapagkat ang aking pong tatay ay pangarap niya pong maging accountant. Pero ngunit noong nasa senior high school na po ako, biglang hindi ko na po sigurado kung ano po ang kukunin ko po. Tapos nasakto po noon na pandemic po. Sa panahon ng pandemic ka naging college. Opo. Tapos noon po na-realize ko po na parang mas maganda kung kung kukuha ako ng kursong nursing po o kasi kailangan medical. in-demand noon. Opo. Kaya at sinabi ko po yan sa aking mama at doon ko na rin po nalaman na gusto niya rin pong maging nurse noon, ngunit hindi po siya nakapag-aral. So, dahil po itinuloy mo yung kanilang pangarap. Opo. Ay, napakaganda naman, Kuya Carl. Pero syempre, hindi naman lahat ng pagkakataon. Yung katulad nga ng naabot mong pangarap, masaya. Syempre, sigurado ako marami ka ding problemang pinagdaanan. Pero ano yung pinaka na hindi mo makakalimutan? Ang pinaka hindi ko po makakalimutan ay yung noong first year po. Noong nasa paaralan po kami, parang may exam po kami sa isang linggo po yun. Tapos may 3 set po kami ng exam. Tapos doon ko po na-realize na parang para sa akin ba talaga to?
tama ba yung naging desisyon ko. Pero ang ginawa ko po ate ay nanalangin po ako. Yes. Bale, ipinagpanalangin ko po na gabayan po ako ng Diyos sa nasimulan ko pong kurso. Yes. At Kasi nandun ka na. opo, wala na pong bawian eh. Kaya tignan mo naman kuya, no, talaga pag ikaw naman ay talagang naniwala or nanampalataya, ibibigay naman talaga yun sa'yo. Tignan mo nga, sabi mo, hindi yun ang first na gusto mo maging accountant. Napakalayo nun kuya ha. Opo. Kasi ako, galing din naman ako talaga sa finance. So, sabi ko, mula sa finance, tapos pumunta ka sa medical. So, mahirap din yun. Kasi na-set mo na sa mind mo na ito yung gusto Papunta mo. na dun eh ate. Oo, tapos bigla naging nursing Opo, ka. At iyon nga ang napakaganda dun kasi kahit hindi iyon ang una mong ginusto, tignan mo naging cum laude ka. Alam ko naman Sa hindi awa po siya ng sa awa ng Diyos. Kayo po ay tinulungan na Ama. Opo. Ayun, Kuya Carl, napakaganda ng inyong kwento. So, baka gusto niyo pong bumati, magpasalamat sa inyong naging mga inspirasyon. Gusto ko lamang pong bumati po sa aking mga magulang po. Maraming salamat po at nandyan po kayo palagi upang gabayan po ako, lalo na po sa aking pag-aaral. Mahirap man po ang buhay, ngunit nandyan po kayo. At sa tulong po ng Diyos ay nakapagtapos po ako. Maraming salamat po Kuya Carl sa pagbabahagi ng napaka-inspiring mong kwento sa amin. At congratulations po sa inyo pong pagtatapos at yun po, pagiging cum laude po ninyo. Naging inspirasyon po sana ito sa lahat po ng mga kabataan at sa ating pong mga listeners and viewers. Muli ako po si kapatid na Rena Rodrigo mula sa distrito ng Batac City, Ilocos Norte. Bumabati po ng happy 100th anniversary po sa lahat ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Back to studio po. Maraming salamat sa distrito ng Batac City, Ilocos Norte, kay Ate Rena at lalong-lalo na kay Kuya Carl. Yan, congratulations po. Yan, congratulations po. Isa pang kwento ng pagtatagumpay at pasasalamat ang ating matutunghayan mula naman sa distrito ng Abra, kasama si Ate Denise Bianca Valencia. Makakapanayam niya ang isa pang matagumpay na kapatid na pumasa kamakailan lang ate sa kanyang board exam. Ako po si kapatid na Irish Goze. Ako po ay isang government employee at pumapasok po ako sa Bureau of Internal Revenue. Sa kasalukuyan, isa po akong mga awit at isang guro sa pagsamba ng kabataan. Upang mapaghandaan ang CPA board exam na ginanap po noong May 2026 ay napagdesisyonan ko po na mag-file ng study leave sa akto po pinamasukan. At nung time po na nag-file po ako ng study leave, ay nag-enroll na po ako noon sa isang private school sa lungsod po ng Baguio. Dahil po sa napakarami po ng kailangang aralin para po sa board exam po ng CPA ay parang ang naging daily routine po noon ay pagigising po tuwing 7 a.m. Tapos diretso aral na po yun, mag-review, mag-break lang po sa grade kung kailangan kumain. Kailangan mo magpahinga hanggang mag-aaral po ulit hanggang sa, minsan po ay umaabot pa ako ng hanggang 12 a.m. po ng madaling araw. Pero higit sa lahat po nasa tingin po na nakatulong sa aking paghahanda ay yung pagpapanata ko po. Bale sa buong panahon po ng aking pag-review ay araw-araw po ako pumupunta sa kapilya tuwing 11 a.m. po para magpanata. Siguro po ang naging pinaka-pagsuko po nung ako po ay nag-review ay dahil po ako po ay graduate pa po noong taong 2017 ay marami na po ako hindi maalala at nakalimutan sa mga pinag-aralan ko noon. Kaya kumbaga noong nag-review po ako ay back to zero po talaga ako. Ang naging challenge po sa akin noon ay yung pinag-aralan ko noon ng 4 na taon. Dapat po na maalala ko siya sa loob po ng 6 months para po maging handa po ako sa akin pong board exam. Tapos isa pa po doon ay marami na rin pong nagbago sa mga topics po na kasama po sa board exam. Marami na pong nagbago, marami pong mga naidagdag na hindi po ako familiar.
o hindi ko po napag-aralan noon. Hindi man po kailanman naging hadlang ang mga paglilibig ko sa aking pong mga pagtupad ng aking pong kulturo. Sapagkat mula pamantunoon ay hubog na po kami ng aming pong mga magulang na unahin po parati ang aming pong mga pagtupad. Na sa lahat man po ng oras at panahon kung ano ba po yung ating nararanasan, ay dapat unahin at unahin pa rin po natin yung ating pong mga pagtupad. At sa aking din pong mga pagtupad, doon ko po nahahanap yung kapayapaan at kasiyahan. At hindi po sa lahat sa mga pagtupad, doon po nabibigyang kapuhan ng ating Panginoon. Dapat po talaga ay marunong po tayo sa time management. Dahil po, iba po iisipin natin kung meron na po tayong panahon para sa mga bagay sa mundo nito, ay dapat kita rin sa lahat. Mayroon tayong panahon para po sa ating mga pagtupad at paglilingkod sa atin. Ang aking naging inspirasyon, siyempre po, una sa country ang aming pangarap na para ay makuha ko na po yung CPA license na ang tagal ko na po inaasal. At syempre po ang aking pamilya, ang aking pong mga magulang at ang aking mga kapatid. Maaring magtunay-tunay lang napakahambang panahon bago natin mamuhay yung mga bagay na pinagpapanata po natin. Pero dapat ay marunong po tayo magtutay sa kung ano na yung binigay sa atin ng Ama. Dahil tayo po bilang tao, maaaring may tanong po natin na bakit hindi po pa nakukuha o bakit ang tagal po na ito pinagpapanata pero hindi po pa rin nakukuha. Dapat tayo po kasi sa tingin po tayo bilang tao ay limitado lamang po yung ating pong alam. Limitado lang po yung ating pong nakikita o po sa nakikita po ng ating pong Ama. Dahil ang Ama, alam po na tayo po ay kanyang minamahal at ibibigay niya po kung ano po yung higit na nakabubuti para sa atin. May mga bagay na nangyayari na sa tingin po natin ay negatibo o yung mga bagay na nasasaktan po tayo. Pero dapat sumampalataya pa rin tayo na ang Ama ang siyang nakakaalam ng mga bagay na higit sa lahat na nakabubuti para sa atin. Kaya dapat patuloy lamang tayong sumampalataya sapagkat alam ko na may mabuting igaganti ang Ama sa mga anak niya na patuloy na tumububad ng kanilang mga tutulin. Kaya dapat po tayong matutong nanangin, magpanata, kasi sa mga ganong paraan lang naman po natin nakakausap ang ating Ama at yun po, patuloy tayong manalig, sumampalataya na ang Ama ang nandyan para po sa atin. Maraming salamat po sa kapatid na Ivy Joy M. Boses pagbabahagi ng iyong kwento. Tunay nga sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay ay marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Muli, ako po ang kapatid na Christian Cabelecha mula po dito sa distrito ng Cap. Bumabati po na happy 112th anniversary po sa lahat ng mga kapatid sa loob ng Iglesia. Back to studio po. Ayan, nakakatuwang makita ate ang mga bunga talaga ng pagpapanata at pagsisikap. Yan, maraming salamat Ate Denise at sa distrito ng Abra. Ate Jeka, madalas nating marinig na ang tunay na tagumpay or success, di ba? So, ang sarap sa feelings at kapag success talaga, pinagsikapan mo ito. Di ba, ate? Yes. Tama ka, Ate Edlin. Marami sa ating mga kapatid ay may pangarap. Kasama na tayo doon, Ate Edlin. Na makatapos ng pag-aaral, umasenso sa trabaho, mapalago ang negosyo, o mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Tama, ate. Ito karanasan din natin, alam ko, ate, na napakaganda dito bago nila abutin yung kanilang mga pangarap or minibili sa buhay, ay naalay muna nila ang lahat sa ating Panginoong Diyos. Ipinagpapanata nila ang kanilang pagsisikap at mga hangarin sa buhay. Tama, Ate Edlin.
Kapag kasama kasi natin ang ating Panginoong Diyos sa bawat hakbang at tapat tayo sa ating panata, hindi niya tayo pinababayaan. Ang bawat tagumpay ay nagiging mas makabuluhan dahil alam nating ito ay kalooban ng Panginoong Diyos. Tama ka dyan, ate. Tunay na umaapaw ang mga biyayang dapat nating ipagpasalamat. So, sa puntong ito, ate, ay bigyang daan muna natin muli ang pagpapakilala po ng ating himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Kami po ay buong lugod na bumabati sa ating tagapamahalang pangkalahatan, sa kapatid na Eduardo V. Manalo at sa ating pong pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo at sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo. Happy 112th anniversary po! Purihin ang Diyos! Happy 112th anniversary po! And now we're back. Nakikinig at nanonood pa rin po kayo sa Flavors of the North special episode, What We Are Thankful For. Napakaraming aktibidad at sadyang napakasigla ng mga kapatid. Ate Edlyn, alam natin na hindi madali ang buhay ngayon. Sa kabila ng mga krisis at personal nating mga pagsubok, hindi tayo nawawalan ng dahilan para magpasalamat. Yan, tama ka dyan, ate, dahil patuloy nating nakikita ang manifestations o mga katunayan ng wagas na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin. Isa na rito, ate, yung patuloy na pagpapatayo at pagtatalaga ng mga bagong gusaling sambahan. Ayan, kaya pumunta tayo ngayon sa distrito ng Candon City, Ilocos Sur. Makakasama natin si Ate Zina R.D. Alcantara para ipakita sa atin ang bagong tayong gusaling sambahan ng lokal ng Nagsingkawan. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Ako po si kapatid na Zina R.D. Alcantara mula po dito sa distrito ng Candon City, Ilocos Sur. Isa po ang amin pong distrito sa mga nabiyaan ng mga bagong gusaling sambahan sa taong ito. Ito po ay ang lokal ng Nagsingkawan. Ang lokal ng Nagsingkawan ay matatagpuan sa munisipalidad ng Galimuyod dito sa aming probinsya. Ito ay tinatayang may 20 minutes travel time mula sa Candon City. Sa pamamagitan ng isang tanging pagsamba ay itinalaga sa Panginoong Diyos ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Nagsingkawan noong Abril sa taong kasalukuyan. Maagang tinungo ng mga kapatid ang bagong sambahan tanda ng kanilang kasabikan sa banal na okasyon. Hindi nabigo ang pag-asa ng mga kapatid na lalo silang titibay sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Pinangunahan ni kapatid na Kevin Kasubha, tagapangasiwa ng distrito, ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Sobra-sobra po ang aming pasasalamat sa Panginoong Diyos sa ating tagapamahalang pangkalahatan dahil sa tagal po ng aming paghihintay na magkaroon po ng magandang gusaling sambahan. Awa ng Diyos po sa ngayon ay natupad. Kaya masayang-masaya po kami na magkakapatid po sa lokal ng Nagsingkawan. Lubos ang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos ng mga taga-lokal ng Nagsingkawan dahil sila ay napatayaan ng isang bago at modernong gusaling sambahan. Ang mga kapatid po dito sa lokal ng Nagsingkawan ay kagaya rin ng maraming mga kapatid na mahirap lang ang kalalagayan. Dumaraan din sa iba't ibang mga pagsubok, marami ring mga suliranin. Pero kung ang pag-uusapan po ay paglilingkod, napakasigla nila. Lalo na nang malaman nila na atayuan sila ng isang maayos, maganda't gusaling sambahan
damang-dama sa mga kapatid yung kagalakan sa kanilang mga puso. At ngayon na itong bagong gusaling sambahang ito ay itinalaga na sa ating Panginoong Diyos, maririnig mo sa kanila, may bagong gusaling sambahan na sila, may matatakbuhan na sila, may mapupuntahan na sila kapag may problema, na dito ay sinasampalatayan na nila, pakikinggan sila ng ating Ama na nasa langit. Kaya naman ang mga kapatid dito, ipinangangako yung lalong pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos. Higit sa lahat, pasasakop sila at makikipagkaisa sila sa pamamahala na inilagay ng Diyos sa loob ng Iglesia. Napuno naman ng inspirasyon ng mga dumalong kapatid at bakas sa kanila ang kasiyahan sa pagkakaroon ng isang bagong gusaling sambahan. Lubos ang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos ng mga tagalokal ng nagsingkawan dahil sila ay napatayaan ng isang bago at modernong gusaling sambahan. Patunay lamang ito na hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Panginoong Diyos dahil hindi lamang ang aming distrito ang napatatayuan ng mga bago, magaganda at modernong mga gusaling sambahan na siyang nagdaragdag ng inspirasyon upang lalong magpatuloy. Tunay nga, isa ito sa mga dapat na ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Muli po, ako po si kapatid na Zina R.D. Alcantara mula po dito sa distrito ng Canton City, Ilocos Sur. Bumabati po ng happy 112th anniversary sa lahat po ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Back to studio po! Maraming salamat Ate Zina at sa buong distrito ng Canton City. Napakaganda ng inyong bago at modernong gusaling sambahan. Tama ka dyan, ate. Sobrang ganda. Ayan, hindi lang po dyan nagtatapos ang magagandang balita. Dadako naman tayo ngayon sa isa pang bagong gusaling sambahan mula naman sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte, kasama si Ate Brazel Gay sa Hagon. Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Brazel Gay sa Hagon mula rito sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte. Narito po tayo ngayon sa La Paz Sand Dunes, isa sa mga kilalang pasyalan dito sa Ilocos Norte at masasabing mga magagandang tanawin at landmarks. Bukod sa mga tanyag na pasyalan, nagsisilbing landmarks na rin ang dumaraming mga gusaling sambahan na ipinatatayo ng Iglesia ni Cristo sa lalawigang ito. Ang mga ito ay kahayagan ng patuloy na pagpapala ng Panginoong Diyos sa kanyang iglesia. Isa sa mga aral ng Biblia na sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay ang pagpapatayo ng mga bagong gusaling sambahan. Sumasampalataya ang mga kaanib na napakahalaga ng mga sambahan para sa kanila sapagkat dito nila na isasagawa ang pagsamba at pagpupuri sa Panginoong Diyos. Dito sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte, pinagkalooban ng Diyos ng bagong gusaling sambahan ang lokal ng San Roque. Ang nasabing sambahan ay itinalaga sa Panginoong Diyos ngayong buwan ng Hulyo taong kasalukuyan sa pamamagitan ng isang tanging pagsamba na pinangunahan ni kapatid na Eugenio Corpus Jr., tagapangasiwa ng distrito. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos ay lalong nagpatibay ang pananampalataya ng mga kapatid na siya namang nag-udyok sa kanila na lalo pang magpakasigla sa mga paglilingkod. Ang ibubunga ng gusaling sambahan sa mga kapatid sa lokal. Dito po sa lokal ng San Roque ay lalo po silang sisigla sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat dito maisasagawa ang pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon Diyos na pangunahing katungkulan ng mga kaanib sa loob ng iglesia. Sa panahon ng mga ligalig at mga bagabag, dito rin sa gusaling sambahan na isasagawa ang pagdulog at paghingi ng awa at tulong sa ating Panginoon Diyos para sagutin at ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Kaya ang mga kapatid sa lokal ay masiglang masigla na tumugon sa lahat ng mga pananagutan at masayang masaya ang kanilang damdamin na nagkaroon sila ng ganito na gusaling sambahan. Nagpapasalamat kami sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, at sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Iranio Manalo,
Pinagtibay nila na matayuan kami ng maganda, maayos na gusaling sambahan kahit na ang lugar na ito ay nasa liblib na Nepal. Salamat po ng napakarami at lagi po kaming nangangako sa pamamahala na patuloy po kaming makikipagkaisa sa pamamahala at lubos na gawin ang aming pananagutan sa ating Panginoon Diyos. Sa pagkakaroon namin ng bagong gusaling sambahan, nakita ko po na mas lalong tumibay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kapatid sa aming lokal. At dahil po dito, mas naging inspirado pa po kami sa lokal na mas maging masigasig sa pagsamba at pagtupad ng aming tungkulin at pakikiisa sa lahat ng mga gawaing inilulunsad ng pamamahala sa loob ng iglesia. Maraming salamat po kay Eduardo V. Manalo sa pagtatalaga ng aming bagong gusaling sambahan. Ang pagpapasalamat ng mga kapatid ay hindi lamang nila inihayag sa salita. Patuloy nila itong pinatutunayan sa pamamagitan ng masiglang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Hindi lamang dito sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte nagpapatayo ng mga bagong gusaling sambahan ang Iglesia ni Cristo, kundi maging ang iba't ibang distrito sa buong mundo. Ito ay patunay na pagpapala ng Diyos sa kanyang iglesia. Muli, ako po si kapatid na Praisal Gay Sahagun. Happy 112th anniversary po sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Back to studio! Maraming salamat Ate Frazel at sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte. Talaga namang napakasarap sa pakiramdam na masaksihan ang patuloy na paglago at pagtatagumpay ng Iglesia, Ate Jeka. So mula sa mga bagong mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, mga pagtatagumpay ng pamumuhay at pag-aaral hanggang sa mga naglalakihan at naggagandahang mga gusaling sambahan. Ayan, tama Ate Edlin, napakagandang patunay na hindi tumitigil ang paglago ng Iglesia ni Cristo hanggang ngayon. Tama Ate. At kitang-kita natin ito dahil dito mismo sa Ilocos Sur Ate, distrito ng Ilocos Sur, ang napakagandang balita at patuloy ang pagtatayo ng mga at pagpapalawak ng ating mga gusaling sambahan. Tama ka dyan Ate Edlin. Kasalukuyan nating nakikita ang masisiglang pagpapatayo sa lokal ng Sapriana. At hindi lang yan Ate, patuloy din ang construction sa lokal po ng Zapat. Yan tama Ate Edlin, ang bawat pondasyong inilalatag ay patunay Ate na ang gawain ng Diyos ay patuloy na lumalago. At habang tumatayo ang mga gusaling sambahang ito Ate, ay mas na-inspire tayo dahil nagkakaroon tayo ng magagandang kapilya na kung saan dito tayo nagtitipon. Tunay nga na walang tigil ang paglago ng Iglesia ni Cristo. Opo Ate, at lahat ng yan ay nagpapaalala sa atin na ng masaganang biyaya at patunay na ang Ama sa atin. Kaya ito ay ilan lamang sa mga dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Bago po tayo magpaalam, nais naming pasalamatan ang atin pong mga listeners and viewers sa patuloy na pagsubaybay sa amin pong mga programa. Pinasasalamatan din po namin ang amin pong tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Miamino Miklat, ang amin pong katiwala sa mga kapisanang pansambahayan, ang kapatid na Ruben Santiago Jr. Ayan po. At syempre Ate Jeka, hindi natin makakalimutan ang atin pong executive producer, ang Kajun Miranda. Yan, taos puso rin po kaming nagpapasalamat sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at sa pangalawang tagapamahalang pangkalahatan at SEBSI CEO and President ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, sa kanilang patuloy na pagmamahal at pangunguna sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po. At syempre Ate, ito na, hindi natin makakalimutan, batiin ang lahat ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo ng Happy 112th anniversary po! Patuloy po sana ninyong suportahan ang INC Radio at ang Flavors of the North na mapapakinggan at mapapanood tuwing Sabado, 5 o'clock ng hapon, Philippine Standard Time. Muli po, ako po si Ate Edlin Antolin.
At ako naman po si Ate Jeka Fimiel Nisperos. Maraming salamat po at susunod na po ang programang INC Radio Cafe, Christian Attitude, Faith Enhanced. Muli po, ito ang Flavors of the North! See you next episode po! Yeah, happy anniversary po! Flavors of the North! Mula po dito sa distrito ng Abra, sa pangunguna po namin ng mga ministro at manggagawa at ng aming may